ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magtiayon nga negosyante, gipusil patay sa sospek nga nagpa-cash in sa ilang tindahan sa Zamboanga City, pagpamusil sa pool sa CCTV. Rollback sa presyo sa lana, gipatuma na, apan ubang motorista na mahalan gihapon. Payout alang sa 5,000 pesos nga ayuda sa tricycle driver sa mga munisipyo sa Davao Region, ipahigayo na karong Abril 16 hangtod 18. Usap patay ug di moubos sa 40 ang samdan, human mabalintong ang pampasaherong bus sa kurbadang kalsada sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Og maghigalang iro nga siling ug baboy nga si Pinky gikalingawan sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang magtiayon nga negosyante sa Zamboanga City human gipamusil sa sospek nga nagpakaron ingnon nga customer ug nagpa-cash in. Usa sa tulo ka mga sospek nadakpan. Ani ang report. Sa CCTV, pasimpleng gitagad niining magtiayong negosyante ang usa ka duha ka lalaking customer nga nagpa-cash in sa ilang e-wallet app sa printing and internet shop niini sa Pilar Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City, alas 5 sa buntag adlawng Biyernes. Apan diyang pahumanay na, kalit mitindog ang laing lalaking customer nga nakaitom og gipusil ang 57 anyos nga lalaki nga Lebanese. Lakip ang 53 anyos nga asawa niini nga Filipina. Dead on the spot ang misis. Apan una misibat, gikuha pa sa mga sospek ang gibana-bana ang 200,000 pesos nga kwarta nga gibayad sa pag-cash in. So during the course of transaction, kung nag-scan ka na ng QR code doon na sir, tumayo na yung shooter sir, then pinagbabaril yung dalawa sir na biktima sir. Then kinuha rin nila yung pera. Sa laing anggulo, makita nga nakatindog pa ang lalaking biktima og nakigbugno og nangilog og pusil sa sospek nga namusil. Human naabtan nga dunay ginaguba sa gawa sa tindahan nga abi niini recorder sa CCTV. Apan nakasibat ang sospek human ang biktima naluya og nawad-an og panimuot. Gilayong gidala sa ospital ang lalaking biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, nasuta nga doon na pa'y kakuntsabo ang duha ka lalaking sospek nga mao ang kaila o ginasaligan sa biktima. Then yung nag-schedule sir, is parang trusted na nila sir kasi months na sir yung laging nagka-cash in doon sir ng big amount sir. So nakuha niya na yung loob sir ng dalawa sir. Ginakuhaan pa og payag ang pamilya sa mga biktima. Sa padayong hot pursuit operation sa kapulisan sa tabang sa PNP Basilan, nadakpan ang lalaking sospek nga mao'y namusil banda 12:05 adlang Lunes. Human kini nagtago sa panimalay sa iyang lola sa barangay Subaan sa Lantawan, Basilan. Mahuli na po natin itong suspect na to. Nung inimbestigahan natin initially, may mga sinabi rin po siya na mga detalye related po doon sa nangyaring pagpatay. Gidala na sa Zamboanga City ang maong sospek. Doon sab kini gibutiyag kalabot sa mga kaubanan niini atol sa pagkiginabi sa LGU. Kaya niya, Zamboanga City, hindi ko kayo sinabi. Maghahat tayo, hanapin ko kayo. Padayon sab ang hot pursuit operation sa lain pang suspects. Samtang, investigahan pa kung idayon og hatag ang 500,000 pesos reward money nga gikan sa Zamboanga City LGU ngadto sa mga mitudlo sa suspect. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Magsugod na sab ang laing hugna sa payout alang sa 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle driver sa Davao Region. Atong sayra ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, karong April 16, Huwebes, sugdan ang pagpanghatag na ukining payout alang sa cash relief assistance alang sa mga tricycle drivers sa Davao Region. Samtang ang payout sab alang sa mga public utility vehicle drivers ug operator ipahigayon gilauman sa katapusan sa bulan sa Abril.
Natapos na ang pagpanghatag og tag 5,000 pesos nga cash relief assistance ubos sa assistance to individuals in crisis situation o AIC sa DSWD ngadto sa mga kwalipikadong tricycle drivers sa Davao Region. Apan, Diri sa Davao City, na confusion with regards sa listahan o na-teksan, na dili na-teksan. At tuloy ka ng text nga na dili na sa mo hakikan. No? Dili na sa mo, sa LGU na siya. There are also confusion in Panabo, as pareha sa Davao, nga basta lang dipila, nga wala ni agi sa LGU nila para magpanista. nahisgutan na matud pa kini nga mga hitabo tali DSWD 11 ug LGUs. Busa, dunay ipahigayon nga special payout. Sa mga toda sa mga munisipyo, ang schedule sa payout himuon karong April 16, 17 ug 18. Gawa sa AIC sa DSWD, duna say ayuda gikan sa DOTR pinaagi sa fuel subsidy. Diin ang mga benepisyaryo mao ang PUJ drivers, lakip ang operator, modernized public utility jeepneys, PhilCab, taxi, public utility buses, minibuses, modern and traditional van, TNVS ug school transport. Because the PUJ drivers are already covered by AIX, they will be receiving a lesser amount, no, to have an equitable distribution of the funds of the government. So, kadawat naman sila po og 5,000 sa DSWD for under fuel subsidy, naagya po sila madawat but to the tune of 1,500 pesos na lang. 5,000 pesos ang madawat sa operator sa matag unit sanglit wala sila'y apil sa AIX sa DSWD. Ang bag-ong narehistro nga dunay bank accounts o e-wallet, diretso na sa ilang accounts ihulog ang fuel subsidy. Ana sa 13,000 ka operators ug 6,972 ka drivers ang gisumite sa LTFRB 11 ngadto sa central office alang sa validation. Dili pa kini ang pinal nga ihap. Sa TNVS drivers, ang Transport Network Corporations ang direkta nagasumite sa ihap sa ilang drivers sa central office sa LTFRB. Gilaumang sa April 28, 29 ug 30 ang payout sa ayuda sa PUV drivers. Sara, alang sa mga tricycle drivers sa mga munisipyo sa Davao Region, no, magulat sila sa abiso sa ilang mga LGU sanglit ang listahan magikan sa mga local government units. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gisuspende na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatong og excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG ug kerosene. Buot pasabot dunay bawas presyo sa kada kilo sa LPG nga pesos and 36 centavos o halos 37 pesos sa kada 11 kilogram nga tangke. Samtang 5 pesos and 65 centavos ang ikunhod sa kada litro sa kerosene. Kainumduman nga miabot na sa kapina 1,700 ang kada 11 kilogram nga tangke sa LPG sa Davao City. Samtang nakatagda nga hisgudan karong adlaw sa AFLIP Committee and excise tax sa diesel ug gasolina. Human ang sobra bulan nga mega oil price hikes, nagpatuman karong adlaw og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Nabati baha kini sa mga motorista. Atong sayrod sa report ni Argil Relator. Walay undang ang linya sa mga motorista nga nagapatubil ni ining usa ka gasoline station sa Barrio Obrero sa Davao City. Mas barato man gud sila kung itandi sa ubang mga gasolinahan sa syudad. Sumala sa DOE, sugod karong adlaw April 14, dunay 20 pesos nga rollback sa diesel, 4 pesos and 43 centavos sa kada litro sa gasoline, ug 8 pesos and 50 centavos ang kada litro sa kerosene. Apan ang maong gasolinahan, Lunes pa lang, nagsugod na sila og rollback. Gikan sa 139 pesos matag litro sa diesel sa miaging semana, niubos kini ngadto sa 125 pesos adlong Lunes, ug bas miubos pa sa 118 pesos and 5 centavos adlong Martes. Ang ilang gasolina ana sa 87 pesos and 55 centavos kada litro. Magpaabot pa kuno sila kung mag-rollback pa sila ugma. Kagapon nag-change price na pud me, then karon nag-change price na pud me. Usually mga tricycle driver jud. Then mga private mga motor. Si Edwin ginagamit ang iyang multicab sa iyang negosyo nga glass supply.
Doon na may rollback apan mahal gihapon kaayo alang kaniya ang presyo sa gasolina. Mahal gyapon sir eh. Kay itiit man gyapon sir. Gyapon siya matawag og baba kay dapat 50 lang kapiranta kay para makaginhawa ta gamay. Ang ubang drivers labi na kining mga ginagamit nga service sa trabaho ang ilang motorsiklo. Sayod yun dunay rollback. Apan Yes, sir. Gamay siya kay dati 90 to dati. Nataka sobra pa. Karon sana okay na gamay. Taas-taas lang gyapon. Na may rollback pero ginagmay lang, piso-piso. Pero wala igado ipit yun. Tabang gamay. Lisod boss, lisod yun. sumala sa DOE kung duha ka semana lang ang ceasefire tali Amerika ug Iran. Maglisod na og apas sa pag-ubos sa presyo tungod sa kapaspas pod sa pagsaka ni ini. Busa ginanantaw nga posibleng dili na mobalik pa sa kaniadto nga tag 60 pesos ang kada litro sa diesel. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usap patay samtang di mobo sa 40 ka mga pasahero samdan. Human mabalintong ang usa ka pampasaherong bus sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Samtang laing pedestrian sa Cagayan de Oro City ang patay sab, human mabanggaan og freezer van ato sa iyang pagtabok sa dalan. Nakalerto si Cyril Chavez. Buak nga samin nga nagkatag-katag og di na maitsura nga bus nga nabalintong sa kalsada. Kini ang eksena sa aksidente sa barangay Mubod, Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang aksidente nahitabo pasado las 11 sa buntag adlawng Lunes. Sa investigasyon sa PNP, may gawas nga gikan sa Dipolog City ang bus og padulong sa Cagayan de Oro City. Yang kalit kining natumba sa kurbadang bahin sa kalsada. Tungod sa impact, samdan ang gibana-banaang anaa sa 48 ka mga pasahero kung asa patay ang usa ka senior citizen nga babaeng pasahero. Kining driver sa maong bus nagmaniover no sa dalan nga alikuon kaayo og didto sa iyahang pagmaniobra sa iyahang manibela na instead nga maka iya kining mamaniobra og insakto na tumba na hinuon ang maong bus. Padayong ginatambalan karon sa ospital ang sobra 20 pa ka mga pasahero samtang luwas og nakagawas na ang uban. Nagpadala na sab kuno og paunang pinansyal nga tabang ang bus company ngadto sa mga biktima. Doon na sila mga amicable settlement but still ang ato ang kapulisan no nag-andam gihapon sa mga dokumento nga kinahanglan kung makahuna-huna kining mga pasahero nga mopasaka og kaso. Samtang dead on arrival sa ospital ang usa ka 53 anyos nga lalaking pedestrian human nga aksidenteng mabanggaan sa freezer van sa Mother of Perpetual Health Avenue, Barangay Patag, Cagayan de Oro City, alas 11 sa gabi adlawng Lunes. Sumala sa PNP, kalit mitabok ang biktima sa lane sa freezer van, butang nga wala kining malikaye sa driver nga miresulta sa bangga. Alegasyon sa driver sa freezer van nga iyang nakita nga naga-cellphone ang biktima sa pagtabok niini, rason nga posibleng wala nakabantay. Mao lagi katong nung pitsayar mong allege na nga ang katong mga pedestrian wala na nagbantay sa dalan kung adto na bay mga sakyanan kay matud pa sa driver nga nag-cellphone kuno naikatawag nagwa sayang bag naikatawag. Wala na gikustodiya pa sa PNP ang driver sa freezer van human nga aduna na inisyal nga panagsabot tali sa duha ka partido. Sa mga pedestrian magbantay-bantay kita kanunay magtanaw ta permente kung aduna bay mga sasakyan diya nga nagdagan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Siyam ka Chinese nationals ug usa ka Pilipino ang dakpan atol sa anti-illegal mining operation sa otoridad sa Cantilan, Surigao del Sur. Mikabat sa kapin 50 million pesos sa mga gamit sa illegal nga pagmina ang na-recover. Arestado sa kapulisan, NBI, Philippine Air Force, DENR 13 ug Mines and Geosciences Bureau 13 ang siyam ka Chinese nationals ug usa ka Filipino
Atol sa anti-illegal mining operation sa Caracan downstream sa Barangay Lobo sa Cantilan, Surigao del Sur, gabi natong Abril 9. Na-recover sab ang pipila ka dagkong ekipo nga gituwang ginagamit sa illegal nga pagmina sa mga sospek. Lakip sab ang mga balas nga gituwang dunay bulawan. Kining tanan, may kantidad sa kapin 50 billion pesos. Ang maong operasyon, resulta sa intel monitoring sa kapulisan sa mga illegal mining operation sa Caraga Region. Kini kabahin sa ilang crackdown batok illegal nga pagmina nga usa sa mga rason sa landslides ug pagkadaot sa kinaiyahan. Kasamtanga nga nakapriso sa Cantilan Police Station ang mga dinakpan nga mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act o Republic Act 11038 o Expanded National Integrated Protective Area System Act ug uban pa. Wala na mihatag og bayag ang mga sospek. Alang sa mga overseas Filipino workers nga licensed professional teacher SAB, abli ang Department of Migrant Workers sa pakig-alayon sa Department of Education nga pasudlon kamo isip public school teachers kung ugaling makabalik sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gipahigayon sa DepEd 11 o DMW 11 ang regional kick-off sa week-long observance sa Bayanihan sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network. Diin lakip ang Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program. Nagtinguha ang programa nga i-offer sa mga OFW nga licensed professional teacher SAB ang oportunidad nga magtrabaho sa Pilipinas isip public school teacher. Timing kini karon, labi pa nga ubay-ubay na ang miuli sa Pilipinas tungod sa kagubot sa Middle East. When they meet the qualification, they're part of the standard. They meet the criteria, then they would easily be reintegrated. Online ang aplikasyon sa DMW. I-endorso sa DMW ang aplikasyon ngadto sa DepEd. That's a privilege that they enjoy. They don't have to go through the rigors of submitting their documents to the school, and the school will require them to take an exam, submit a reflection paper, execute a demonstration teaching to be observed by principals and supervisors. Wala nang ganun. Lakip sa requisitos ang profile page sa passport, latest departure and arrival stamp sa Pilipinas, PRC ID, board rating certificate ug uban pa. This initiative is especially significant for our returning professional teachers, the SPIMS, who have chosen to come home and continue their noble mission of shaping the minds of our learners. Ang SPIMS applicant makapili kung asa nga eskwelahan niya buot nga magtudlo. As of 2026, dunanay 660 ka SPIMS beneficiaries sa Davao Region. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City, intensibo ang kampanya batok malapason sa balaod trapiko. Pipila ka sakyanan ng motorsiklo nga pasaway ang nasampulan. Konseho sa syudad nakatakdang amyendahan ang traffic code aron mahaom sa kasamtangang sitwasyon. Ano report ni Cyril Chavez. Adlawng Lunes, gisugdan sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City LGU ang intensibong kampanya batok mga motoristang nakalapas sa balaod trapiko sa syudad. Unang gironda sa RTA ang Vélez Street sa sentrong bahin sa syudad kung asa na matikda ang mga motorsiklo nga nakaparada na sa sidewalk. Lakip sab sa mga gipangtikitan ang mga sakyanan nga nakaparada sa bike lane sa mong dalan. Gipang-atuan sab sa RTA o gipangtikitan ang mga sakyanan nga naka-illegal park sa Capistrano Street, Junction General Luna Street. Gani sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, amo pang naabtan ang mga personel sa RTA nga gapanikit sa mga motor nga nakaparada sa sidewalks sa Vélez Street. Matod sa RTA, kini ang ilang tubag sa mga reklamo nga ilang nadawat sa kahasol nga hatod sa illegal parking nga nakapirwisyo na dili lang sa mga sakyanan nga gagamit sa dalan, lakip na sa mga pedestrian nga dili na makaagi sa sidewalks. Nagahig yung ulo, dili lang ang imuntan-aon ba ang mga illegal parking bitaw. Sinanay sign sa no parking pero mga gwapo kay mga sakyanan. Lagi.
mo na unta dapat unta nga mo cooperate lang unta. Dugang ni Salcedo nga iya sab ginatun-an karon ang pag-amyenda sa local traffic code sa syudad. Labi pa nga dugay ng panahon nga wala kini nausab. Gani ubos pa kuno ang mga silot nga nakalatag sa ordinansa. Target sab niya nga maila pagbalik ang mga pay parking area sa downtown area aron mahimong legal ang pagpark sa mga sakyanan ug maka-income pa ang LGU. Muna nga ang kinahanglan nato i-review nato ang atong ordinansa kay sakaan nato ang penalty kay basin gigamit na sila kay 500 ra gud to 1,500. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Mutunol og tabang pinansyal ang Barangay Council sa Marilog proper sa Davao City ngadto sa mga namatay sa disgrasya sa lugar ni adtong Sabado. Sumala pa ni Barangay Kapitan Jeanette Suam sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Magpahigayon og emergency session ang konseho karong adlaw aron hisgutan ang pagpagawas og pondo nga ihatag ngadto sa mga biktima. Dihang nadaro sa usak ka 10-wheeler truck ang pipila ka sakyanan ug nagtapok nga katawhan sa Barangay Gym ni adtong Sabado sa Udto, Abril 11. Dugang ni Suam nga gawas sa mga namatay, doon na sa ubay-ubay ka barangay functionaries ang samdan ug nakatakdang operahan sa ospital. Gawas sa paghatag og tabang sa mga biktima, gamiton sab ang pondo alang sa pag-repair sa nadaot nga barangay gym. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan ug pagsaysay sa mga saksi, paspas ang padagan sa truck samtang naglatas sa pabahada ug pakurbadang bahin sa lugar nga gingong nawadan og brake ug nabuthan og ligid. Una nang gikumpirma sa Davao City Police Office nga udom ang namatay sa disgrasya. Lakip niini ang driver sa truck ug duha ka helper, usa ka 71 anyos nga bystander ug usa ka barangay tanod ug iyang asawa. Miduyog ang mga leader sa simbahang Katoliko sa nasod ug katawhang Davaoenyo sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa pagkapari ni Archdiocese of Davao Archbishop Romulo Valles. Ang detalye sa report ni Argil Relator. April 6, 1976, dihang giordinahan pagkapari si Archbishop Romulo Valles sa Diocese of Tagum. Karon, gisaulog ang iyang ika-50 katuig sa pagkapari. Sa 5 kadekada, 28 katuig niini, nagsilbi siyang obispo ug arsobispo sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Sa Diocese of Kidapawan, Archdiocese of Zamboanga, ug niadtong 2012, gi-appoint siya isip ika-4 nga Archbishop of Davao. Gikan sa katapusan sa tuig 2017 hangtod 2021, nagsilbi siyang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Diin gidayig pag-ayo sa iyang mga kaubanan ang iyang nahimong liderato sa CBCP. Ang Eucharistic celebration alang sa 50th sacerdotal anniversary gipahigayon sa San Pedro Cathedral. Gitambungan kini sa mga lider sa simbahang Katoliko sa Pilipinas, opisyal sa CBCP, mga arsobispo, obispo, kaparian ug katawhang Katoliko. Growing old, remaining bold, and becoming gold. These are the virtues of Archbishop Muloy's priesthood in the past 50 years. We pray that he may further grow in these virtues for years to come. I wish to express our profound gratitude for your faithful and generous service to the Church. We thank you for your steadfast leadership and your unwavering dedication to the mission entrusted to you. Nakigduyog sa selebrasyon pinaagi sa pagpadala og mensahe si Pope Leo XIV. Napuno sa pagpasalamat ang mensahe ni Archbishop Valles.
my thanksgiving to the Lord for the gift of the priesthood which I received from Him half a century ago. Our coming together is not simply to celebrate of showing off our wonderful human bonding and relationship. It is instead our sincere way of celebrating a gift from the Lord. The extraordinary gift of the priesthood given to my person. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka balaod nun ang ginuso sa Kamara nga buot matabangan ang mga mamumuo o middle class ug negosyante nga makabarug gikan sa mga epekto sa mega oil price hikes. Sa House Bill number 8826 o Agapay sa Hanap Buhay at Operasyon ng Negosyo o AHON Act, dunay tax-free wage support nga dili moubos sa 3,000 pesos alang sa minimum wage earners ug sa SSS members nga mas ubos sa 25,000 pesos ang kita kada bulan. Ginaduso usab nga dunay interest-free loan alang sa micro, small and medium enterprises, LPG discount vouchers ug uban pang targeted relief measures. Sumala ni Manila 2nd District Representative Rolando Valerio nga nagduso sa balaod noon tumong niini nga maminusan ang pag-adlaw-adlaw nga gasto sa katawhang Pilipino karong panahon sa krisis. Spectacular ug stunning ang cast sa Huwag Kang Titingin sa ilang black carpet premiere. Present ang bidang sila Sofia Pablo, Allen Ansay, Shubi Atrata, Marco Massa, Michael Sager, Charlie Fleming, lakip sila Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford ug Kira Ballinger. In attendance sab to show support ang pipila ka Kapuso stars ug ex-PBB housemates. Misalmot sab ang pipila ka Kapuso officers sa pagpanguna nila GMA Network Senior Vice President ug GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Valdelleon ug Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Sama sa mga bisita, first time sab malantaw sa cast ang gipaningkamutan nila nga huwag kang titingin. Malantawan na sa mga sinihan among Gen Z horror film Sugod Ugma. Daghan ang nalingaw sa unexpected friendship sa duha ka pet sa usa ka taga Samal Island sa Davao del Norte. Managlahi mang klase sa hayop, daw best friends ang iro nga si Ling ug baboy nga si Pinky. Saysay sa tag-iya sa maong mga hayop nga si Mary Pellegrino. Kanit lang miduol ang iro sa baboy. Abi daw niya nga mahadlok si Pinky pero ang ending, nakipag-bonding pa kini kang Ling. Ang video sa maong pet ship, miabot na sa milyon-milyon ka views nga gikalingawan gayon sa netizens. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.